Noong 3:50 ng hapon ng May 1, 2016, ay may natagpuang ibabang bahagi ng katawan ng isang lalaki na nakabalot sa isang sako sa isang drainage, malapit sa entrance ng Buldo Seawall sa Danwon, Ansan-si. At pagkatapos madiskubre ang bangkay, ay agad na bumuo ang pulisya ng isang masusing investigasyon. At mula alas 8 ng umaga hanggang kinabukasan ay 900 tropa ng kapulisan at drones ang pinakilos upang suyurin ang lugar kung saan natagpuan ang parteng ibaba ng katawan. At noong May 3, ang itaas na katawan naman ay natagpuang nakabalot sa isang kumot at isinilid sa sako. Sa parehong paraan tulad ng ibabang bahagi ng katawan sa lugar naman ng inland waterside ng Banggamori Dock. May CCTV sa lugar kung saan natagpuan ang itaas na katawan. Kinabukasan ng May 4, ibinahagi ng Ansan Danwon Police Station ang mga ebidensya na naglalaman ng mga uri ng dugo, larawan ng singsing na natagpuan kasama ang katawan. Bilang resulta ng pangongolekta ng mga fingerprints mula sa naputol na katawan, ay nakilala ang biktima na si Mr. Choi, 40 taong gulang, at bumilis ang investigasyon. Maingat na sinuri ng pulisya ang mga nilalaman ng cellphone ni Choi, kabilang ang mga call records. Pumili sila ng ilang tao na madalas niyang nakakausap kamakailan. Ang pulisya ay tiwala na isa sa kanila ang killer, at isa sa kanila ay si Cho Song-ho, 30 taong gulang, isang junior na nakatira kasama si Choi. At noong 1:50 ng hapon ng May 5, pumunta ang mga kapulisan sa tahanan ni Mr. Choi sa Yongso Incheon Metropolitan City para hanapin ang tirahan niya. Nakita nila ang mga nakakalat na mansya ng dugo sa mga dingding ng bahay at tinanong nila si Cho Song-ho na nakatira din doon tungkol sa krimen. At lahat ay pinagtapat niya. At noong May 7, 2016, si Cho Song-ho ay humarap para sa substantive examination ng warrant of arrest. Bumungad sa publiko ang kanyang muka nang hindi nakatakip at nahayag din ang kanyang buong pangalan nang siya ay inaresto. Gayunpaman may mga bumabatikos sa kapulisan tungkol sa pagsisiwalat sa publiko ng kanyang katauhan. Sinasabing binabaliwala ang prinsipyo ng presumption of innocence at ang mga karapatang pantao ng mga suspek. Nagdulot ng maraming kontrobersya ang vlog ni Cho Song-ho dahil hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao. Napag-alamang saglit siyang nagtatrabaho bilang isang manager sa isang adult film production company noong 2015. Lumitaw din siya sa isang maliit na papel sa pang-adultong pelikula na Personal Professor in Depth Study noong 2016. Si Cho Song-ho ay ipinanganak noong 1986. Siya'y 30 taong gulang sa panahon ng krimen. Nag-high school siya sa Ijeongbu area. Noong high school ay tahimik at malihim ang kanyang style. Matangkad siya at masinop, kaya gusto siya ng mga babaeng kasing edad niya. Medyo sikat din daw siya. Pagkatapos magtapos ng high school ay lumipat siya sa Seoul noong 2011 at nagtapos siya sa isang vocational school. Ayon sa isang kakilala ni Cho Song-ho na nag-aaral din sa parehong paaralan noong siya ay high school, si Cho Song-ho ay nagpapakita ng mga sociopathic tendencies na pag-uugali sa panahon ng kanyang high school days. Minsang hinampas ni Cho ng bato ang paa ng pusa nung siya ay nasa high school. Sinabi ni Cho na hindi ito nasaktan kaya okay lang. Sa final na investigasyon ng pulisya, malinaw na nabunyag ang motibo sa krimen na tatanggap umano siya ng pera pagkatapos makipagtalik sa biktima, ayon sa napagkasundoan nilang dalawa. Ngunit hindi tumupad sa usapan ang biktima at nakarinig pa siya ng panglalait at pagmumura, kaya nagalit siya at pinatay ang biktima. Noong December 2013 ay nagbukas si Cho Song-ho ng isang dog cafe na pinangalanan niyang Mila Story sa isang commercial na gusali sa Ijeongbu, Gyeonggi. At matagumpay niya itong pinatakbo sa loob ng 9 na buwan kasama ang kanyang girlfriend. Matapos noon isang araw, nagising na lang si Cho na ang kanyang girlfriend ay tumakas at ninakawan siya ng malaking halaga ng pera kasama ang kaibigan nito. Naging mahirap para kay Cho ang pagpapatakbo ng business ng mag-isa, kaya inihinto niya ito at isinara.
At noong December 2014 ay kumuha siya ng iba pang trabaho tulad ng pagpapautang. Ngunit hindi rin siya nagtagumpay. Noong January 2, 2016 naman ay nakakuha siya ng trabaho bilang empleyado na namamahala sa counter bilang cashier sa isang motel sa Incheon. Noong ika-4 na araw niya sa trabaho sa parehong buwan, ang biktimang si Mr. Choi, 40 taong gulang, ay nagtatrabaho din bilang isang empleyado sa nasabing motel. At doon ay nagkakilala ang isa't isa. Ang dalawa'y stay-in sa trabaho dahil parating magkasama ay mabilis silang naging matalik na magkaibigan at nagkapalagayan ang loob dahil sa parehong sitwasyon ng buhay. Samantala, nang pareho silang sabihan ng may-ari na paalisin sa motel noong February dahil sa kapabayaan sa trabaho, ay hinikayat ni Mr. Choi si Cho Song-ho na maghanap sila ng bagong bahay at manirahan ng magkasama. Agad namang pumayag si Cho Song-ho. Alinsunod dito ay nakakita sila ng studio-type apartment na may deposito na 300,000 won at isang buwan ng upa na 280,000 won. Ang kontrata sa pag-upa ay nilagdaan sa pangalan ni na Mr. Choi at Cho Song-ho. Mula noong 26 ng February, sila ay nangungupahan sa isang studio-type apartment sa room 202 sa isang gusali sa Incheon. Noong March 10, 2016 ay pauwi na si Cho Song-ho mula sa paglalaro ng karaoke kasama si Mr. Choi. Nang marinig niya ang sinabi ni Mr. Choi na di umano ay hindi siya kikita ng malaki sa pagiging helper. Ngunit kung gagawin daw ni Cho ang kanyang pabor, ay babayaran daw siya nito ng malaking halaga. Habang si Cho Song-ho ay lubog sa pagkakautang at gipit sa pera, pumayag siyang tumanggap ng 300,000 won na pera at mahalagang bagay, ngunit yon ay may kapalit. At pagsapit ng March 31, 2016, habang nakikipag-inuman si Mr. Choi kay Cho Song-ho sa isang pub sa Incheon, si Cho Song-ho ay humingi ng bayad para sa serbisyong ipinangako ni Mr. Choi. Tinanong niya ito kung kailan daw ibibigay ang perang sinasabing ibibigay sa kanya noong panahon ng pagtatalik. Ngunit ang sinabi ni Mr. Choi ay nag-hangout daw siya ng isang buwan, kaya naubos ang kanyang pera. Nang magsimula na silang magtalo ay sinigawan ni Mr. Choi si Cho Song-ho nang lumayas daw ito sa bahay at tinutukan siya ng tinidor na kinuha sa mesa. At dahil sa nangyaring yon ay lumala ang kanilang relasyon. Si Cho Song-ho na nagalit dahil hindi niya natanggap ang ipinangakong pera at nasa bingit na sipain palabas sa bahay ay bumili ng kitchen knife na may haba ng talim na 19 cm noong April 1 at inilagay niya ito sa isang aparador sa kanilang studio-type apartment. Dahil sa nangyaring alitan sa bar, naghanap at nakakuha din ng trabaho si Mr. Choi sa isang kalapit na motel at nanatili roon. At tuwing makakasama niya si Cho Song-ho sa kanyang studio-type apartment tuwing gabi, ay hinihiling niya dito na umalis ng bahay. At noong ang April 12 ng gabi, binigyan ni Cho Song-ho ng ultimatum si Mr. Choi at nagpasyang patayin ito kapag tumanggi sa kanyang mga kahilingan. Nagtago siya ng martilyo na may kabuoang haba na 35 cm na kinuha niya sa kanyang toolbox habang pauwi mula sa pabrika na bago niyang pinapasukan. At nang sumapit ang alas 12:30 ng hating gabi noong April 13, ay pumasok ng dahan-dahan si Cho Song-ho sa studio-type apartment. Itinago niya ang martilyo sa likod ng refrigerator sa harap ng pintuan at pumasok sa silid. Si Mr. Choi na nakakauwi lang ay nakahiga sa kama at malakas na nagmura kay Cho Song-ho at nagsasabing kailan daw ito aalis ng bahay. Paulit-ulit ang kanyang pagsisigaw nang umalis na daw ito. Samantala si Cho Song-ho gaya ng napagpasyahan niya ng maaga ay tumutol sa pagsasabing bakit hindi daw siya bigyan ng 600,000 won hanggang 300,000 won na dineposito niya sa bahay at 900,000 won bilang napagkasunduan nilang bayad sa serbisyo. Kung bibigyan daw siya niyan ay lalaya siya. Bilang tugon ni Mr. Choi ay sinabihan niya ng nakakainsultong pagmumura si Cho Song-ho. Si Cho Song-ho ay biglang tumaas ang galit. Nilabas niya ang martilyo na itinago niya sa likod ng refrigerator at lumapit kay Mr. Choi. At sinabing sino daw ito para murahin ang kanyang mga magulang. Nang si Mr. Choi na nakaramdam ng kakaiba ay sinubukang bumangon.
Pinalayas niya si Cho Sung-ho at nahulog sa kama. Natumba siya dahil sa paghampas ni Cho Sung-ho ng martilyo. Tinamaan ng 10 beses ang kanyang mukha at dibdib. Nang tumigil si Mr. Choi sa paggalaw, ay hinila ni Cho Sung-ho ang katawan ni Mr. Choi sa banyo. Kinuha ang kitchen knife at sinaksak ito ng ilang beses sa tiyan at dibdib. Walang tigil si Cho Sung-ho at pinutol ang likod at tiyan ng katawan gamit ang kitchen knife. Matapos putulin ang karamihan sa mga organs ay inilagay ang mga ito sa 5 disposable plastic bag. At noong April 14 ay inilagay niya ito sa sistema ng tamang pagtatapon ng nabubulok na basura at kinolekta at itinapon sa isang hiwalay na lugar. Mula April 15 hanggang 20, ang lahat ng mga organs ay inalis at itinapon sa isang lugar na hiwa-hiwalay sa pamamagitan ng pagkokolekta ng truck. At ang natitirang mga katawan ay isinilid sa sako at sa araw ng April 25, ang itaas at ibabang bahagi ng katawan ni Mr. Choi ay ganap ng pinaghiwalay. At noong 11:35 ng gabi ng April 26 ay isinakay ni Cho Sung-ho ang 2 sako na naglalaman ng katawan sa trunk ng isang rental car. Minaneho niya ang kotse bandang 1:45 AM noong pagsapit ng April 27. Iniwan ang ibabang bahagi ng katawan ni Mr. Choi sa Buddhist temple sa Anson. At malapit sa Bangamori Pier bandang 2 AM, ang itaas na bahagi ng katawan ay inabandona sa damuhan. Matapos na iwan ni Cho Sung-ho ang katawan, ay kalmado pa rin siyang kumikilos at nagpo-post sa social media. Nangako pa siya ng isang date sa isang babae. At sa panahon ng investigasyon, ay sinabi ni Cho Sung-ho na nagpasya siyang patayin ang biktima matapos niyang marinig muli ang mga salita sa isang sitwasyon kung saan siya ay nagalit ng husto dahil minaliit siya ng biktima at ang kanyang mga magulang. Sinabi din ni Cho Sung-ho sa pulisya ang mga sinabi sa kanya ni Mr. Choi. Di umano ang kanyang mga magulang ay nagsilang ng blank na tulad niya at mas malala kesa sa kanya. Kasunod doon ay sinabi din ni Mr. Choi ang isang bagay na malupit tulad ng nakikita daw siyang nabubuhay ng ganito. Hindi naglilinis, hindi nakikinig. Halata daw kung ano ang itsura ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, napakalupit ng paraan ng krimen dahil 5 hanggat 6 na saksak ang nakita sa itaas na bahagi ng katawan ng biktima, kabilang ang kanyang braso at kanang baga, at 5 hanggang 6 na sentimeter ang lalim na hiwa sa ibabang bahagi ng katawan. Kahit na hiniling ng prosekusyon ang parusang kamatayan noong October 28, 2016, ginawa ng Criminal Division 1 ng Ansan Branch ng Suwon District Court ang unang paglilitis at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. At dahil sa patuloy na pag-apela ni Cho Sung-ho noong April 13, 2017, ay binawasan ng Seoul High Court ang habang buhay na sentensya sa 27 pagkakakulong. Lumilitaw na sumuko na siya sa pag-apela at maliban kung may parol, siya'y palalabasin sa May 2043. Makakalabas siya sa mundo sa edad na 57. Ipinaliwanag ng korte ang mga dahilan ng desisyon nito sa ikalawang apela noong April 13, 2017. Sa sumunod na taon, di umano dahil sa kahirapan sa pananalapi, namumuhay sila at tumidepende sa mga biktima kapalit ng tulong pinansyal. Matapos maging partner ng homosexuality, nasa posisyon siya na makick out sa bahay nang walang natatanggap na pera. Labis na pagkasuklam sa sarili at sa biktima ang kanyang naramdaman. Mukhang ang krimen ay ginawa niya dahil sa galit. Ang taong namatay sa pangyayaring ito, naway magpahinga ang iyong kaluluwa sa kapayapaan.